Hello, 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 hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. So, alam ko gabi na pero gusto ko pa rin mag-video para sa inyong lahat kasi ang daming tanong na gusto kong sagutin. Ayan. Dahil dun sa latest na video ko about sa isang processor. Pasensya na ha, ang daming nag-message sa akin noon. So, ang isang tanong na na-receive ko is, ano daw ang LCR? Ala, Diyos ko. Ano ba kasi yung LCR, sabi niya? Ano daw kinalaman nun kapag Islam divorce ang inavail? Hindi daw ba sa annulment lang ang dumadaan sa LCR? So, yun yung sasagutin natin. So, ano nga ba yung LCR? Ang LCR, Local Civil Registry. Yung sa munisipyo ninyo, kung halimbawa kung saan kayo kumukuha ng birth certificate, ganon, at saka, di ba may municipal birth certificate, may death certificate, yung mga ganon. Di ba meron din municipal marriage certificate, doon kayo kumukuha, di ba? So, yun yung meaning ng LCR, Local Civil Registry. Doon ini-register, doon kayo kinasal, di ba? Yun ang nag-register ng kasal ninyo nung kinasal kayo. Yun. So, ni-register doon yung kasal nyo noon. Kaya dapat kapag nagpa-process kayo ng annulment or Islam divorce, dadaan din dun. Kasi, paano mare-register sa PSA kung hindi ni-register doon yung kasal nyo noon? Sana kung hindi dumaan dun yung kasal nyo noon, di sana wala kayong kasal sa PSA. Parang ganun ba? Yun. So, ganun din ang mangyayari kung magpapaprocess kayo ng Islam divorce or annulment. Dadaan sa LCR kung saan ka ikinasal noon para sila ang mag-forward ng information ninyo dun sa PSA. Kasi ang PSA na yung final record ng lahat ng nirerehistro. Yung kasal man yan, o birth man yan, o death man yan. Sa PSA yung last registration nun, last record nun. So, kapag ka nagpapaprocess kayo ng annulment or Islam divorce, dadaan talaga dun. Hindi pwedeng hindi dumaan dun. Kasi, hindi mababago yung status ninyo. O, paano mababago? Paano nila i-annotate sa PSA na divorce ka na or annulled ka na kung wala namang abiso ang munisipyo ninyo? Kasi doon kayo kinasal eh. Ganun yun. So, yun yung dalawang tanong na na-receive ko kanina. Hindi lang kanina, yung isang araw pa yata, kaya lang medyo busy ang manang leads ngayon, kaya hindi ako nakapag-video, hindi ko na kayang mag-video ng hindi kagaya ng dati na kayang-kaya ko yan every other day, pero ngayon hindi na. So, yun yung dalawang tanong na nasagot na natin. Ano yung LCR at saka anong kinalaman sa annulment at Islam divorce, ganun. So, kailangang dumaan doon. Hindi pwedeng diretso doon sa PSA. Kasi, kaya pala, ang unang-unang tinatanong sa akin pagka may nag-i-inquire, sabi, mawawala ba yung kasal ko sa PSA? PSA agad yung nila. Kasi, yun ang alam nila. Hindi, alam ng karamihan, hindi kayo lahat. Yung iba alam eh. Ang alam nila, wala nang part ang munisipyo, pero meron doon muna bago PSA. Yun. So, siya nga pala, may merong isang smart na viewer, tinanong kung taga saan, anong pangalan nung tinutukoy ko na processor. Kahit man anong nangyari sa mga clients ko sa kanya, ang concern ko lang is yung mga client na ibinigay ko sa kanya. Ngayon, kung may mga ibang kliyente na
hawak niya ngayon, wala na ako doon. Dahil hindi ko alam kung anong purpose niya, bakit ganun ang ginawa niya sa client ko. Siguro kung direkta kayo sa kanya, hindi natin alam, baka iba ang proseso niya. Which is hopefully nga, kasi palagi niyang sinasabi sa akin na ngayon lang naman daw nangyari sa kanya yon na na-delay. Pero hindi nga ako convinced kasi nga nakausap ko rin yung may nakausap din ako doon na na-delay talaga ang pagka-release ng finality, at kitang-kita ko naman doon sa mga documents na dumating sa akin na owner's copy, kasi kitang-kita ko lahat yung date. Ako kasi maano ako talaga kapag ka ako talaga kapag sinira mo tiwala ko talaga, kukutuan ko talaga yan. Kitang-kita, obvious na obvious yung date, ang lalayo, yun. So, ang ibig sabihin nun, ang reason ng court doon, hindi bayad. Kasi nga naman, hindi i-release ng korte yung divorce paper, hindi yan igagawa ng finality kung hindi yan bayad. Yun. So, ang inilalaban ko, bakit hindi bayad? 2 months pa lang yan, fully paid na yan. Kasi ang time frame ng paglabas ng judgment or finality is nasa, kahit sabihin na natin 2 months, meron na yan. Eh yung mga clients ko kasi sa kanya, inabot ng halos 1 taon eh. Naunahan pa nung mga ibang hawak ng ibang processors eh. So, hindi siya makakapagkaila doon kasi kitang-kita sa mga dates ng documents, at saka sobra yung nangyari doon. Kaya sabi ko, natapos na yan, pero sana hindi na maulit sa ibang client. Pero ang concern ko lang naman talaga is yung mga clients ko. So, wise naman yung nagtanong sa akin na kasi may ongoing siyang process ng Islam divorce niya kasi, kaya nag-worry siya na syempre posible nga naman. So yun guys, sinabi ko yung lugar at pangalan, sabi niya iba naman pala yung nakahawak sa kanya. So that's good. Ano pa ba? Yan, parang dinagdagan ko na rin lang ng babala. Kasi talaga yun. Nakakatakot yung ganun. Imagine, bayad na bayad yung kliyente, tapos mapepending lang dahil hindi niya ibinayad dun sa Ay, naku, Diyos ko. Buti na lang ako talaga, talaga ako sa mga records. Pero hindi natin alam kung ano talaga ang reason niya. Bahala siya, buhay niya yun. Buhay niya yun, at saka bahala siya kung gagawin pa niya sa ibang client. Basta ang importante sa akin, natapos yung mga client ko, nakalabas na sa court. Pero ang problema nga yung sa LCR at saka sa PSA niya, kasi as in sobrang bagal. Kaya yung mga clients na nag-asikaso ng sarili nilang LCR, mas mabilis. So, yun lang guys. Mas mabuti kung may mga tanong kayo, mag-PM na lang kayo sa akin, kasi ayaw kong mag-ano ng mga malalalim na information dito sa YouTube. Kasi basta importante sa akin matapos lahat yung clients ko sa kanya. Yun. Kasi hindi ako papayag. hindi ako papayag na ganun. Napirwisyo na ako at lahat, napirwisyo na masyado yung mga clients ko. Ako rin, na-stress din. Tama na sana, tama na talaga, kasi ayaw ko na siyang bigyan. Okay, thank you so much sa panunood. Until the next video. Bye-bye. Ingat kayong lahat sa mga kausap nyo online.